Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras po natin, 10:05 ng umaga ng Lunes, 27 po ng Enero 2020. Ito po ang programang Tutok Tulfo Reload 2.0. At marami ho tayong pag-uusapan ngayong umaga, bayan, ha? Nariyan po ang malungkot na balita, hindi lamang po sa mga basketball fans, kundi isalos sa lahat po ng tao sa buong mundo. Ha? Dahil kaninang umaga po, wala ba tayo? Kaninang umaga po ay kaninang umaga sa kanila at dito po sa atin ay madaling araw po ng mga alauna ng hapon, madaling araw kanina, ay pumanaw na po ang isa sa ang pinakasikat, actually pangalawa yata kay Michael Jordan ito, pinakasikat na basketballista, walang iba kundi si Kobe Bryant, na namatay po sa edad na 41 years old. Kasama po ang kanyang dalagitang anak na 13 years old na si Gianna. Papunta ho sana sa laro ng kanyang anak si Kobe na i-coach niya pa ho. Subalit hindi na po sila umabot doon dahil nag-crash po yung kanilang helicopter sa Calabasas, California. Ito po ay nasa Orange County pa rin, malapit po sa Los Angeles. Pero ito ay considered na sa Los Angeles County pa rin ho. Si Kobe Bryant po ay sinasabing isa sa pinakamagaling na basketballista ng mundo. Actually, parang pumapangalawa. Pero yung iba ay sabi raw, siya na yata. Hindi lamang po sa basketball kasi, marami hong ika nga na naging impluensya si Kobe Bryant nung siya po ay naglalaro pa. Nagretiro po ang mamang ito sa NBA noong 2016. At pero nung araw po na magretiro siya, gumawa pa po ng 60 points nung kalaban po nila yung Utah Jazz noong 2016. Marami hong naiyak, marami hong hindi makapaniwala sa balita, lalo na mga kababayan ho natin, mga Pilipino kanina sa Metro Manila, na pag gising ho yun yung pambungad kaagad at bumungad sa lahat mga balita worldwide. At because of that, dahil sobrang sikat yung mama, pati yung mga ibang athletes, hindi lamang po sa NBA, pati mga baseball player, football player, ay nagbigay pugay po kay Ginoong Kobe Bryant. Kaya naman ho, medyo malapit ho sa puso ng Pilipino si Kobe, ay 4 na beses pumunta ito sa ating bayan. Nung una po ay nung 1998, siya po ay 20 years old. Sumunod po niyan ay 2001, 2003, 2017, at pinakahuli nga ho ay 2016 para i-promote yung kanyang hindi lang yung NBA, pati ho yung sapatos na Nike. Kaya ho napunta rito sa ating bayan yan. Kaya gano'n na lamang ho kalapit din yung mga Pilipino dito kay Ginoong Kobe Bryant nung siya ay pumasyal dito. Kaya marami hong hindi makapaniwala na wala na po si Kobe Bryant. Ay isa pong trahedya na marami po ang nalungkot sa pagpanaw ng mama dahil parang napakabata pa ho, 41 years old lamang, ay binawian ho siya ng buhay. At masakit dito, yung kanyang anak na babae na sumusunod sa kanyang yapak para maging basketballista rin, ay kasama niya pong nasawi. 4 po ang anak ni Kobe Bryant, lahat ho ay babae. Okay? Ayun na nga ho. So, yung Gianna po ang pangalawa sa kanyang anak na sumusunod sa kanyang yapak, ay pumanaw din ho. Kasama niyang namatay sa pagbagsak ng helicopter niya ho ito. Yung bumagsak, ito ay sarili niyang helicopter na lagi niya pong sinasakyan kahit noong siya ay naglalaro pa lamang sa NBA, which was about 3 or 4 years ago. So marami hong hindi makapaniwala
sa pagpanaw ni Ginoong Kobe Bryant. Ang nagtanong ho ngayon, gaano ba kalaki, kalakas, kasikat ang mamang ito? Parang tumigil ho ang mundo ng mabalitaan, ng ibalita. Ang una pong bumalita rito ay yung TMZ. Ano po? Sumunod na po yung mga TV stations. Ang nangyari daw kasi may mga mga balibalita na sakay siya ng helicopter at biglang nasunog yung helicopter, pero may mga nagsasabi na bigla na lang bumagsak yung helicopter. So, ayun ho ang nangyari. Pero ang tanong ho ng karamihan, bakit ganun kasikat na lamang itong Kobe Bryant na ito? At halos lahat ng tao, kahit sa lahat ng sulok, ay kilala itong Kobe Bryant. Bayan, para ipaliwanag ho sa atin kung sino itong Kobe Bryant at gaano kasikat ito at ka-impluwensya sa buhay hindi lamang ng mga Amerikano, kundi sa buhay ng marami mga basketball fans sa buong mundo. Nasa linya po si Dennis Principe, ang ating pong sports analyst. Boss Dennis, good morning. Yes, kasama nga Erwin, isang maganda pero medyo malungkot ka na umaga, lalo na sa mga basketball fans. Pero hindi lamang ang kanina nga bumungad kahit ako nung magising ako ng alas 6 pagbungad nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, mga live reports ng mga iba't ibang TV stations. Actually, nangyari pala ito alas 9 ng umaga sa kanila doon ng Linggo. Sa atin dito ay Lunes ng madaling araw kanina, ng alauna ng madaling araw. So, Yes. ilang oras na rin. At pero bakit gano'n na Boss Dennis? Gaano ba kasikat si Kobe Bryant na halos lahat pati makeup artist ko hindi naman nagba-basketball. Tinanong ko, kilala yun? Sabi niya, kilala ko, sir. Ganon na ba kalaki? I mean, isang icon itong Kobe Bryant na kilalang kilala halos sa lahat ng sulok ng mundo, all walks of life, lalaki, babae, matanda, bakla, tomboy, kilalang kilala ito? Well, yung Kobe Bryant kasi kasamang Erwin, ito yung mga rare na mga athlete na pinag-uusapan beyond yung kanilang sport na nilalaroan. So, you remember yung mga panahon ni na Magic Johnson, na hindi lang basketball ang involved doon, merong mga issues, in concerning yung kanilang bansa, yung pagdating sa race and everything. Yung kay Kobe Bryant kasi, yung the way he vocalized yung mga the way siya maglaro, the way siya makipag-deal sa kanyang teammates, nagkaroon ng hindi magandang relasyon with his fellow superstars before, like in Shaquille O'Neal, yun yung talagang well-publicized. But at the end of the day, kahit na gano'n na pinakita niya sa atin na mayroong mga hindi pagkakaintindihan within the team, naaayos yan, and eventually, nagiging maganda ang resulta. So, hindi man masasabi natin na basketball man yun, parang naibahagi niya sa everyday lives natin, na may mga ganyan challenges, and you have to deal with that face to face. Kay Kobe Bryant kasi sa kanya may problema ako and I will face that, talaga harapin ko yan. And yun nga, yung malaking tulong kasi na ikinikwento niya lahat ng mga naging struggles niya, kahit na ganun siya kagaling, the way niya pinalalakas yung kanyang sarili, lalo niya pinag-i-improve, kahit na marami na siyang NBA championships, NBA MVPs, hindi siya tumitigil doon. So I think yun yung malaki epekto niya kasamang Erwin, na nakarelate ang kahit na sinong tao, ano man ang kulay. Pero ang tanong natin dyan, Boss Dennis, ikaw isang sports analyst, I mean, marami naman mga superstar, Michael Jordan, kung sino-sino, na mga magagaling din. Pero kakaiba ito dahil kahit tayo mga Pilipino, siguro kahit yung mga OFW natin, seaman, babae, lalaki, domestic helper, sa ibayong dagat, kilala kahit na kahit anong trabaho mo dyan, jeepney driver, tricycle driver, magkakariton, negosyante, bilyonaryo sa ating bayan, kilala ang mamang ito. So, it's just more than basketball ang Kobe Bryant. Ano bang sinisimbolo ng mamang ito at kilala ng halos lahat? Yes.
sa simula kasi malaking tulong yung napunta siya sa isang team na kilala. Parang, Mahaba kumbaga yung- sa atin, parang Hinebra, ganon. Yon. Oo. Parang napunta ka sa Hinebra, no? Tapos alam natin yung history niyan, yung pagsuporta ng mga tao tuloy-tuloy, tapos itinuloy niya, no? Now, tama ka, no? Marami na masasabi natin, hindi naman kasing galing, pero malapit na masasabi mabibigyan ng challenge si Kobe Bryant. Pero ang problema kasi, iba yung naging media attention, not only for the Lakers, but yung Kobe being with the Lakers, ano? Kay Michael Jordan kasi, ang kakaiba sa kanya is that he had to start from scratch, ano? Kailangan niyang buhatin yung isang team, Chicago Bulls, na hindi kilala nung dumating siya. Oo. Ano? Pero yung Kobe kasi, meron nang dumaan na Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, and before that, meron ng Wilt Chamberlain. So mahaba yung lineage, ano, na nakatulong din para mas lalong makilala si Kobe Bryant. Pero panghuli na lamang, Boss Dennis, bakit ganon? I mean, yung ibang mga superstar din sa ibang mga field, like sila Neymar sa football, nagbigay pugay. I mean, kasing galing din naman ito. Lahat ng mga athletes, anong influensya ba ng mamang ito? Is it because of his work ethics? Dahil sa kanya, kung sipagan mo, magtrabaho ka na magtrabaho, kagaya sa kanya, practice ng practice, ay gagaling ka. Yung ba yung napulot nitong mga ibang mga sikat na mga players sa mga ibang laro, Boss Dennis? Yes, alam mo, kasi si Kobe Bryant, alam mo, ang pinakamalaking kalaban talaga ng isang atleta is yung mag-relax na. Yung pagka umabot na sa punto na MVP na ako, nakapag-champion na ako, napag-champion yung team, yung iba kasi, karamihan, nagre-relax. No. And in talking with most athletes, sinasabi nga sa atin na sa isang atleta, ang pinakamahirap talaga is mag-ensayo, mag-training. Yung actual game, madali na yun, no? But Kobe Bryant, ipinakita niya, no, na kahit na nakaka-5 championships na siya, nakaka-several MVPs, yung kanyang work ethic, tuloy pa rin, wala pa rin nga pinagbago. Kaya nga yung kanyang last game, 60 points ang kanyang ginawa. Doon makita na at age 42, maganda pa rin yung kanyang pangatawan, makikita mo sa kanyang laro na yan ang talagang dapat na atleta na iniidolo. Kaya yun nga, kahit na yung mga iniidolo sa ibang sport, ganun na lang yung pagpupugay sa kanya dahil nga alam nila na hindi ganun kadali ang maging atleta at hindi ganun kadali na i-maintain for that long period of time yung passion, no, para mapanatili ang kasikatan ng isang atleta. Correct me if I'm wrong, Sir Dennis, hindi nakatapos ng college ito, no? Kasi nung straight out from senior high school, grade 12 sa Marion High School, ay na-recruit na ito sa NBA? Yes, diretso yan, from high school, dumiretso ng NBA. Although ang unang kumuha sa kanya noon ay Charlotte Hornets, pero na-trade. Pang number sa 16 Lakers. yata siya sa draft, Yes. Pang number 16? Oo, Sino kasabay niya? Sino yung number 1 noon? at that time, hindi ko lang ma-check. I'm not 1996 sure about yata that. yun eh. Ano bang year ng draft ito? 96, Oo. about 20 years. Pero check ko lang yun. But, at that time talaga... Hindi siya talaga nakatungtong ng college. Di kagaya ng iba, Yes, mga yes. nila Shaquille O'Neal, nila LeBron James, tumungtong ng college. Naglaro pa sa college. Oo. That's So, one ibig thing sabihin talagang extraordinary ang taong ito dahil siya yatang kauna-unahan na NBA player na nirecruit ng high school na hindi tumungtong ng college? Yes, actually, siya yung parang nag-start, nung ganyang trend. Dahil after him, meron na mga players straight from high school, na kinuha na, like sina Kevin Garnett, at ilan pa. Pero, yun nga, now, that's the word, extraordinary. Kasi alam mo ngayon, merong moves ng NBA na wag nang gawin uli yun, yun na yung mga high school players dumiretso ng NBA. Merong moves ngayon. Kailangan na matapos muna ng college. Kailangan at least man lang makapag-2 taon sa Aha. college. So, that's the word. Extraordinary talaga. Ito nga si Kobe Bryant. Panghuli na lamang, Boss Dennis, 5 or 6 na beses pumunta ng ating bansa yata itong taong ito, 1996, tapos nasundan nung 2001, and then ang last yata, 2016. Ano ito? Para mag-promote ng NBA o i-promote yung Nike na brand na sapatos? More on yung kanyang product endorsement.
Pero yun nga, napalapit talaga si Kobe sa mga Pilipino dahil every Asian tour, hindi nawawala yung Pilipinas sa kanyang mga bisita. Pero yun nga, ang lahat ng yun, yung isa merong naglaro siya rito, but that was during the lockout season ng NBA. But mostly, puro sa mga product endorsements sa mga area. Alright, Boss Dennis Principe, sports analyst, maraming salamat. Magandang umaga, mabuhay. Yes, sir. Magandang umaga din po. Well, anyway, bayan, nabasa ko rin kanina na ito pala si Kobe. Katoliko pala ito. Oo. So, naispatan siya ilang beses nagsimba doon dyan sa isang Catholic church sa Orange County. So, katoliko pala itong mama na ito. Oo. Dahil na-assign pala ito sa Italy yung kanyang tatay na US Air Force. Yun. Anyway, bayan. So, yan po. 20 seasons, 20 taon actually, naglaro si Kobe dyan sa edad na 18 nag-umpisa ito. At nagretiro nga po. Abay, kung 3 years ago, so nagretiro ito yung mga 38 years old bayan. Anyway, ang malungkot to rito kaya marami yung naiyak is because kasama niya yung kanyang anak na babae na malapit sa kanya, nakasama lagi sa mga sports events. Si Gianna, 13 years old lang ho. At ang masaklap po dito, pupunta ho siya yata doon siya magko-coach doon sa anak niya nung bumagsak nga po ang kanilang helicopter kaninang madaling araw dito sa atin, 1:40. 9:40 naman ho sa kanila nung linggo. Ano po? Anyway, bayan, ang taos-puso po namin pakikiramay, ang buong Philippine Broadcasting Service sa mga kamag-anakan, pamilya at maging mga fans ni Kobe Bryant. Ang aming pong taos-pusong pakikiramay. And of course, may marami hong naapektuhan ho rito. Anyway, oras po natin 10:22 sa ating pagbabalik. Malaking problema at medyo ito pa rin pong coronavirus na ito, itong novel coronavirus na galing po sa Wuhan, China, na sinasabing wala pa pong gamot at 56 na po ang namamatay sa buong mundo at ang apektado ay 1,000 tao na. Pati sa Amerika, umabot na ho ito, Australia, Europe. Ngayon sa atin, awa ng Panginoon Diyos, puro mga symptoms pa lang. Pero yung napabalita kahapon na isinugod dyan po sa Metropolitan Hospital sa Binondo, ayon po sa Department of Health, negatibo raw. Pero meron ding isinugod na bata na 5 taong gulang na galing ng Wuhan, China, ay may ganong simptomas din. My goodness! At meron din yung Brazilian family sa Palawan na nagbabakasyon, sinugod din sa ospital na may kahalintulad na simptomas. Kaliwat kanan po ang panalangin ng mga simbahan natin kahapon na mga Orasio Imperata na sana ay hindi tayo abutan. Dahil lahat ng bansa na nakapaligid ho sa atin, so far ay may kaso na po ng coronavirus. Tayo na lang po, nag-iisang bansa sa Asia, awa ng Panginoon Diyos, na wala pa pong positibo na may coronavirus. Ayun nga po, marami nagtataka siguro, sabi ng iba, malapit lang talaga tayo sa Diyos. Muslim man, Christian man, Katoliko man, siguro talaga ang Pilipino taimtim na nananalangin. So far, so good. Ika nga. Pero lahat ng bansa nakapaligid sa atin, meron na Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, tinamaan na po ng ikang novel coronavirus. Ayan, sa Hong Kong, 5. 5 na itong patay, 5 na ang patay. Sa Thailand, 5 na rin. Hindi, cases. 5 na ang naapektuhan. Sa Thailand, 5 na rin. Australia, 4. Sa France, 3 ang positibo. Malaysia, 3. Singapore, 3. Taiwan, 3. Macau, 2. South Korea, 2. US, 3. Vietnam, 2. Nepal, 1. Sus, Mariusep. Tayo na lang awa ng Diyos. Dagdagan pa ho siguro natin ang panalangin
na wag nang umabot dito sa atin. Akalain mo buong bansa, buong Southeast Asia, tinamaan na. Awa ng Diyos, ang ating bansa ay wala pa naman. Sana po yung bata na isinugod, ay na-confirm na ho pala. Yung sinasabi sa Metropolitan Hospital ay sinugod, nag-negative. Ngayon, meron pa yung bata sa Cebu na 5 years old na galing mismo ng Wuhan, China, ay may simptomas. So, chinecheck pa ho yun at yung isang mag-anak na galing Brazil na sinasabing may kahalintulad na sintomas, sana ay negatibo, bayan. But anyway, tutok lamang ho at kukuha ho tayo ng mga eksperto, ano ba ang pakiramdam kapag ikaw ay may simptomas ng novel coronavirus? Kasi may mga pumapasok daw sa mga bansa katulad sa France, yung isang positibo doon, nung pumasok daw, hindi rin daw makuna ng thermal scanner. Dahil wala naman siyang lagnat. Really? Yung thermal scanner pag may lagnat ka. Paano kung dala ka na, carrier ka na pala, pero pag daan mo doon sa scanner, wala kang lagnat. So, hindi magre-register yung lagnat mo. Okay? At ano-ano ba ang simptomas para malaman mo? Kasi ala pa hong gamot. Ang problema pala dito, ang tinitira ho nito, immune system. Ha? Hindi ka mamamatay sa coronavirus. Kamamatay mo yung immune mo. Ha? Kakainin at papatayin ng corona yung inyong immune system. My Kaya ang payo po ng mga doktor, magpalakas, uminom ng mga vitamin C para tumibay. Yung mga may ubo-ubo na dyan, may mga medyo nilalagnat, huwag na kayong pumunta sa mga matataong lugar. Nako, iwas-iwas ho muna. Alright? Lalo na po yung mga lugar na maraming mga Chinese national. Sa casino. Alam mo ba nung Chinese New Year, nandoon ako sa Soler. Diyos ko po, pagpunta ko sa CR, puro mga Chinese. Pagkain ko sa restaurant, katabi ko Chinese. Kaya lahat ng akala mo nasa ospital dahil lahat ng empleyado doon may mga face mask. Mga waiter, gwardiya, lahat. Kung hindi naman po importante, wag na ho kayo muna gumala-gala at mahirap. Ano po? Alam mo naman, napakarami ho nating Chinese dito ngayon, national sa ating bayan. So mag-ingat. Pero ano ho ba ang mga simptomas para malaman mo na ikaw ay may coronavirus? Ang sinasabi po ng DOH, matitreat naman ho kaagad kung kung madidetect na maaga. Pero may mga nagsasabi, yung immune system mo ang titirahin. Kaya nga kung medyo sinisipon ka na, inuubo-ubo ka na, masama ng pakiramdam mo, stay at home. Kasi pag ikaw ay may kausap na may coronavirus o yung hininga niya, madadaanan mo, kung kunwari huminga dito, paglagpas niya, dadaanan mo, nalanghap mo, papasok sa katawan mo. Kakainin at papatayin yung immune system. Iyon ang problema. Hindi po sugat, hindi po laway, yung hininga lang. Yung hininga na may coronavirus, madaanan mo, siyempre, may hihinga. Madaanan mo yung dinaanan niya. Kaya nga ang advice, dapat meron kang face mask. Anyway, yan po isa sa pag-usapan. Isa pa ang pag-uusapan natin, tinabla ng pamilya ni Jeneline Villavende ang alok na 50 million pesos ng mga suspect sa kanyang pagkamatay. Umalok po ng 50 million pesos ang pamilya ng suspect, yung mag-asawa na amo ni Jeneline Villavende. Tinanggihan po ng tatay niya ito. Ang sabi po ng ama ni Jeneline, buhay ang kinuha nila, kaya dapat buhay nila ang kapalit. Tama naman, marami po kababayan natin ang sumang-ayon kasi ang usapan daw doon sa Kuwait, madali naman mabayaran ng mga Pilipino. Ipinakita po ng ama ni Jeneline Villavende, hindi. Buhay ang kinuha ng ninyo sa anak ko, bayaran ninyo ng buhay ninyong dalawa. Sir, ang aming pang pakikiramay sa inyo, pero ako po ay saludo sa inyo. Gaano man ho kayo kahirap, tama po yung inyong desisyon, sir. Anyway, yan po isa sa pag-usapan. And good news! Ibinaba na po nung weekend sa Alert Level 3 ng PHIVOLCS ang alert status ng Taal.
Marami tuloy ang post sa social media. Tama yata si Talisay Vice Mayor. Sinabi niya. Hindi ho. Nakita ho ng PBOX na medyo yung activity bumababa na. So binabaan na ho nila. Kaya marami na ho nakauwi sa kanilang mga bayan. Sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin itong coronavirus. Ano ba ito? Paano maiwasan? Ano ang simptomas? Yan po ang ating tatalakay. Alright, tuloy-tuloy tayo bayan. Oras po natin, alas 10:35 na ng umaga. O makinig bayan. Makinig po, lalo na yung mga kababayan natin na nandyan sa ibayong dagat, yung sa mga probinsya. Lahat po tayo apektado rito. Ano po? Kaya kailangan hong malaman natin kasi may mga haka-haka yung iba nababasa sa mga social media kung ano-ano na mga nakalagay. Ang coronavirus bayan, ang novel coronavirus ay isang virus na nanggaling po dyan sa Wuhan, China. Ano po? Diyan daw kasi at tinitignan ng mga siyentipiko ngayon kung kanino at anong klase saan nanggaling. Sabi ng ilang siyentipiko ito raw ay galing sa mga exotic animals. Maaring ito ay galing doon sa mga paniki o sa mga ahas na kinakain nila dyan sa Wuhan, China. My goodness! Kasi raw mahilig sa mga aphrodisiac itong mga tiga-Wuhan, China tulad ng mga paniki. Ginagawang sinabawang paniki. May napost akong ganon. Paniki. Yung babae, kasarap na sarap. China-chopstick niya pa yung paniki. Kasama yung pakpak at saka ulo. Pasintabi po sa mga kumakain. Hindi nga. Kaso, kailangan mo lang i-blurred kasi mayayari tayo sa Facebook ayon kay Maiko. So, blurred ko na lang. Akala mo yung kinakain niya lang, ordinary yung pagkain. Is that china-chopstick? Pero buong paniki yung kinakain niya. Tapos yung paniki, parang nakaganon pa doon sa anong tawag? Bowl. Nakasablay yung pakpak. Anak ng nakadesign. Nakangiti pa yung paniki. Diyos ko po nang paano makain yun. Anyway, yan ho ang sinasabi ng mga eksperto. Tinitignan ho nila. Pero ano ho ba talaga itong coronavirus? Gaano ba ka-deadly ito? Bayan, ala pa pong gamot sa coronavirus. My Ano po? goodness! Kung ito po ay malala na, wala pong gamot, walang antibiotics, hindi po tumatalab, mga paracetamol negative. Dahil ang problema rito ang inaatake, ang immune system mo. Yun ang ikamamatay mo. Okay? Wala pa pong gamot. So far, halos 1,000 na po ang apektado sa buong mundo. Nakarating na po ito sa Amerika, sa Europa, at dito po sa Southeast Asia, tanging tayo na lamang, ay salamat sa Panginoon Diyos, ang wala pa talagang kumpirmado na may coronavirus sa ating bansa. Gaano ka-deadly? Deadly po ito. Dahil yung may coronavirus, pagkaharap mo sa hangin lang, magsalita ito yung hininga niya, pag nalanghap mo, tapos ang buto-buto. May tama ka na rin. Wala pong gamot. Kaya nga kung meron kang simptomas na nilalagnat, magpa-check ka kaagad para kahit papano mapigilan. May mga gumagaling naman, awa ng Panginoon Diyos. Pero yung iba naman na talagang malala na pumunta sa ospital, yun na yung problema. Anyway, nasa linya na si Dr. Susie Mercado, isa pong health expert at dati pong sa World Health Organization. Magandang umaga, Dr. Mercado, ma'am. Hi, good morning po at magandang umaga sa mga nakikinig. Opo, si Erwin Tulfo ito, ma'am. Live po tayo sa Radyo Pilipinas sa aming pong 47 radio stations nationwide. At live din po tayo sa Facebook and YouTube para sa mga kababayan natin na overseas. Doktora Mercado, ma'am, nagpapanik ang buong mundo at maging tayo dito sa Pilipinas dahil hindi alam kung ano ba ito. Nababasa na lamang sa mga news, malalaking mga network, CNN, Fox News, sa mga dyaryo. Ang sinasabi, wala raw hong gamot na ito. Pero ano ho ba talaga itong coronavirus? Deadly po ba ito? Gaano ka-deadly, doktora? Okay. So, first of all, huwag muna tayong mag-panic, huwag tayong masyadong mag-alala, huwag muna tayong mag-worry kasi
wala pa hong kaso dito sa Philippines. And even if magkaroon ng kaso, nakikita po natin na nahuhuli naman kaagad ng Department of Health at ina-isolate. So itong virus na ito ay coronavirus. Nagkakaroon ng coronavirus po yung mga hayop katulad ng pusa, aso, mga tao nagkakaroon din, yung bat nagkakaroon din. Pero pagka nagkakaroon tayo ng ordinary coronavirus, ito ay isang mild na sakit lang, parang sinisipon lang, no? Ang problema kasi nangyari dito, itong coronavirus, dahil very primitive siya o mababang uri siya ng buhay, siya ay nag-mutate. So, kunyari, yung coronavirus ng pusa, na-meet niya yung coronavirus ng tao, parang nagsa-flirt sila, parang malanding virus ito, nagsa-flirt sila, at gumagawa sila ng bagong uri ng virus. So, yung bagong uri na yon, yun ang nakakasama sa tao. Okay, so ngayon, kasi normally, Erwin, ang virus ng tao sa tao lang yon. Ang virus ng pusa sa pusa lang yon. No? So, pag nag-mix itong dalawa, yon ang nagkakaroon ng bagong uri ng virus. Ngayon, ang gusto niya, sa tao siya. Diba? Parang, and malakas ang loob niya. Ngayon, wag po tayong masyadong matakot kasi isipin niyo po parang ipis. Yung ipis nakakatakot yun, di ba? Pero napakaliit niya. Kaya natin makontrol yung ipis. Itong virus, mas maliit pa ito. So, kung tayo po ay susunod sa mga sasabihin ng Department of Health, mako-contain natin ito, hindi ito kakalat. Kasi matatalino tayo, we are more intelligent than the virus, so we can outwit it. No, paano natin siyang outwit, no? Ang way lang na may stop yan is yung may sakit, dapat hindi lumapit sa mga walang sakit. Ang problema lang, merong mga nagdadala ng sakit na wala namang sakit. Alam niyo sabihin, parang dala-dala niya Hindi pa nagmamanifest. Hindi nagmamanifest. Correct. So yun lang yung parang may nakita sa China na parang mga super spreader na kinakalat nila. Pero ngayon na nag-lockdown na yung China, nag-lockdown na yung mga nila, wala na silang mga tourist, mga ganyan, and nakikita naman natin yung pamahalaan natin, kahit sa Kalibo Aklan, makukita nila kung meron mang magkasakit dyan, wag po tayong magpapanik. We can control this. The Philippines has done very well in SARS and MERS-CoV. Hindi po katulad na ibang bansa na daan-daan ng mga namatay. Nakakayanan po natin ito. Kaya ng sistema ng Pilipinas ito. So, importante lang po ay manatili tayong hygienic, malinis, no? Kasi what we need to understand is how the disease is transmitted. Right now, ang alam natin, ang pinaka-likely way ng ito lumilipat ay sa pamamagitan ng pag-ubo, pagsipon, pagbahing. Pero hindi natin alam kung umubo at bumahing ka at hinawakan mo yung sipon mo o yung laway mo mapunta sa mesa, kung mabubuhay yung mikrobyo, hindi. We don't know. So, right now, what we need to do is to frequently wash our hands kasi we hold our faces 15 to 20 times an hour. 15 to 20 times an hour, yung kamay natin, nilalagay natin sa ating mukha. So, ang tanong ko ganito, ilang beses kayo sa isang oras naguhugas ng kamay? Hindi tayo naguhugas ng kamay oras-oras. Pero yung paglapit ng kamay natin sa ating ilong o sa ating bibig, ay maraming beses. So, sa panahon na meron nakakahawang sakit, ang isang pinakamagandang pangwasak dyan sa mikrobyo na yan na napakaliit, ay hugasan niyo sila ng sabon. At Doktora, matanong ko lamang po, bakit po kung madali naman, kung nakukontain naman ito, wag magpanik, bakit 56 na po ang patay, registered po, and then daan libo na po ang affected actually sa ibang bansa. Bakit kumakalat ito? Parang hindi nakukontain, Doktora Susie. Kasi ang nangyari nga dyan, hindi nila alam. Hindi nila alam kung paano kumakalat yung sakit. Tapos, yung iba nagtakbuhan na, nagpunta sa ibang lugar. Hindi nila alam may sakit sila, so hinawa nila yung iba. So, right now, the only way you can contain it is to really control the movement of people. Dahil hindi nila alam noon, kasi kaya importanteng malaman paano kumakalat eh. Alam natin kumakalat siya pag lumalapit ang tao sa taong may sakit. So, basta malayo tayo sa may sakit, hindi po tayo mahahawa kasi wala pong ebidensya na airborne yan eh. Kung airborne yan, buong mundo na nagkaroon na. Sabi po initially, Doktora, sa mga press statements,
ang findings nila airborne kaya everybody's lalo na sa Wuhan, China, kailangan mag-face mask, doktora. Hindi. The face mask is used for droplet spread, yung umuubot tsaka bumabahing. Po. Kung airborne po yan, lahat na sila may sakit. Lahat. Lahat. Mhm. Di ba? Kasi isa lang namang hangin ng hinihinga eh. Tama. So, ang ano dyan, it's not, there is no evidence that it So, is yung airborne. yung taong katabi mo bumabahing sinisipon, layuan mo na muna, doktora. Of course, yes. Tsaka kung kayo ay inuubot sinisipon, huwag na muna kayong lumabas o kayo ang gumamit ng mask para walang... Kasi Walang- baka mababang immune system mo. Is that correct? Yes, that's correct. Yun. So I think right now, wag muna tayong mag-panic. Let's not overreact to this. Alright. Importante, ginagawa ng pamahalaan lahat. Nakita niyo, pinabalik yung mga eroplanong galing sa Wuhan, no? Ako yung nasa DFA ngayon kasi so I'll have to say to shorten our talk, Erwin, no? Kasi we're talking about Yes, ma'am. paano yung mga Pilipinong nandun sa China. So right now, for the Philippines, let's not worry too much. Bantayan lang po natin ang news. Sundan po natin kung anong sasabihin ng Department of Health. Pag meron po kayo nakukuha mga balita na meron sa ospital nito, huwag niyo nang ikalat. Alam niyo, ang daming fake news eh. Huwag na yun. Kasi alam mo, it doesn't help. And right now, there's no need to worry until... And even if we have 1 or 2 cases, tingnan niyo yung ibang bansa, magre-report sila 1 o 2 lang case nila. Aha. Kasi the moment may case ka, i-isolate mo lang naman yan eh. Aha. Pag na-isolate mo na yan, wala nang pupuntahan yung mikrobyo, hindi ba? Doc, ano ang symptoms? Ano ang simptomas na meron ka nito? Ano ang symptoms? Eh, parehong symptoms niya sa anumang trangkaso eh. So, sipon, ubo, lagnat. So, ang advice mo dyan na kailangan pag may trangkaso ka, pumunta ka na sa doktor, sa ospital para magpa-check? I don't think so. Kasi ang mangyayari dyan, mapupuno lahat ng hospital natin. Paano malaman na ikaw pala ay carrier na nito, doktora? Hindi, sa bahay lang muna kayo. Hindi po kayo magiging carrier dahil wala pang kaso rito sa Pilipinas. Ayun. So right now, kung meron po kayong ubo, sipon, trangkaso, sa bahay lang muna kayo. Inom lang kayo ng paracetamol, inom kayo ng maraming tubig. Ngayon, kung nahirapan kayong huminga, yun lang ang panahon na kailangan magpatingin. Dahil ayaw natin mangyari, katulad nangyari sa China, nagpapanik ang mga tao, lahat nagpupunta sa ospital. Pag napuno po ang mga ospital natin at may isang nakalusot dyan, yan po ang mangyayaring inutakan tayo ng virus. Nauna, yung panic yung parang let's all go and have ourselves checked. That is very dangerous kasi right now, kung may trangkaso ka, ano bang ginagawa natin? Diba? Sa bahay lang muna tayo. Correct. So, sa bahay lang muna. Relax lang tayo. I don't think right now is the time to be overly alarmed about it. Siyempre, we are very concerned about the possibility na dumating dito. Pero ginagawa po ng pamahalaan na i-limit ang movement ng tao, ang paggalaw, ang pagkilos ng taong maaring may sakit na galing sa ibang bansa. So, Alright. sa ngayon po, wala po tayong Pilipinong nandito or taga-China or anyone na alam nating merong sakit. So, at kung magkaroon man, i-isolate po ng Department of Health yan. So ngayon po, inaalala lang namin yung mga Pilipinong nasa China. So, papaalam sana ako, Erwin. Yes, ma'am. Dali lang. Of course. Thank you, po. ma'am. Maraming salamat. Thank you din po for your time with us this morning. Ayun, mabuti nakausap natin si Dr. Susie Mercado. Eksperto po siya sa mga mga virus. Dati po siyang miyembro ng World Health Organization. Ang sinasabi po ni Dr. Mercado, ang simptomas ito parang trangkaso. So kung meron ka ng ubo sipon, huwag ka na munang lumayas. Stay ka na lang dyan. Oo. Manood ka lang ng Netflix. Makinig sa radyo. Aba. Huwag ka nang magmotor-motor. Magmumotor ka pa. Huwag ka nang mag-drive-drive kasama ang boyfriend. Huwag ka nang mamasyal-masyal pa. Magpahinga ka na lang. Kasi baka makahawa ka. Ay nako. Nasa linya po si Attorney Wirlo Samodio, ang officer in charge at Deputy Executive Director ng Civil Aeronautics Board or CAB. Magandang umaga, Attorney Samodio, sir.
Hello, good morning po. Chief Legal Officer lang po. Chief Legal Officer, may sobra. Pinapromote ka na prinomote nito mga bataan ko. Ewan ko ba. But anyway, attorney, so, ko-confirm ko lang, wala na tayong mga flight, anumang airline natin, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, na pumupunta sa Wuhan, China at pabalik. Wala na. Cancel na. Actually po, dalawa lang naman po ang ating operator na direktang lumilipad sa Wuhan. Aha. Ayan po yung Pan Pacific at saka Royal Air. Aha. So, nung bago po namin binaba yung suspension ng mga flights na yan, binigyan po namin ng exemption yung 4 na flights nila na magbabalik ng mga Wuhan tourists sa Wuhan. Mhm. So, yung pong 4 na yan, nabawasan ng 3, na ibalik na po yung 3 batch ng mga pasahero ni Pan Pacific at saka ni Royal Air. Tapos yung pang-4 po at pinakahuli, yun po yung ngayong araw po na to. Alright, so wala na po. After this, wala na. Yes po, wala na po. Until further notice siguro, hanggang kailan ito cancel na muna? Yes sir, until further notice, kailangan po i-assess ulit ng board yan sa with the consultation na rin sa Department of Health kung kailan po natin pwedeng i-lift yung travel restriction na yan. Okay, next question. Bakit? Hindi naman kilala itong Wuhan, China na ito. Hindi naman ito tulad ng mga Beijing, Shanghai, Hong Kong. Bakit may direktamenteng flight tayo dito? Ano ba itong Wuhan, China na ito? Actually po, ako din po, ngayon ko lang nalaman na meron pala tayong Wuhan flight. Dahil charter po yung flights na hindi po scheduled flights yan eh. Charter. Yes po, kung kailan lang po merong kumontrata na charterer doon sa ating mga airlines, Oo. doon sa dalawa nga, Pan Pacific at Royal Air, saka lang pupunta po ng Pilipinas yan. Itong Pan Pacific at Royal Air, mga Pilipino ba may-ari nito o mga foreigner? Hindi po, mga Filipino po yan, mga Philippine carriers po yan. Philippine carriers. Apo. Ilang oras daw ho, attorney, ang flight from Wuhan, China to Manila? Mga halos 3 oras po ata. 3 oras din. Apo, Ang balita ko dyan, sir, meron yata silang direct flight sa Kalibo, Aklan, malapit sa Boracay. Ayos po, yung pong flight po ng dalawang airlines yan, talaga pong direkta sa Kalibo po. Kalibo. Karamihan po dyan pupunta po ng Katiklan. Katiklan, ayun, sa Kalibo, sa may Boracay. Tapos, ayan lang ho yata yung biyahe niya, pabalik-balik, sir, Yes po. to and from Wuhan. So, ito po ay kansilado na. Wala na muna tayong mga flights na papapasukin na galing Wuhan at palabas, attorney. Yes po, wala muna po. At yung pong mga flights po natin na nagbalik dun sa mga turista sa Wuhan, pagbalik po nun, empty na po yun. Oo. Tapos yung mga crew po ay dumaan po sa usual screening procedure. Quarantine, hindi naman sila i-quarantine. Wala naman po kaming nabalitaan so far doon sa 3 flights na merong nakitaan ng sintomas. Wala naman po. Panghuli na lamang, Attorney Wirlo, sir, paano sa NAIA yung mga galing China, mga Beijing, Shanghai, mga galing ng Hong Kong, tinututukan ba ng... pero sinasabi kasi, attorney, hindi raw madetect kahit na-carrier ka na kung wala kang lagnat, hindi naman madidetect ng thermal scanner, attorney. Tama po yan. Kaya nga po ang utos natin sa mga airlines, sa pakikipag-ugnayan na rin po with the Bureau of Quarantine, paigtingin nila yung ating screening procedure at quarantine procedure. Aha. Para kung sakali man po, kung sakali man may mag-manifest sa symptom, alam po nila kaagad ang gagawin nila at maire-report po kaagad yan sa mga taga-quarantine. Tapos, bukod po doon, nag-issue na po kami ng advisory na kumbaga obligatory na mag-distribute ng health declaration checklist lahat ng mga airlines sa mga pasahero nila, Ayun. including flight crew. Mhm. At kailangan pong fill upan yan. Alright. Attorney Wirlo Samodio, Chief Legal Officer ng CAB. Maraming salamat, Attorney. Magandang umaga po. Maraming salamat din po. Magandang umaga rin po. God bless. Thank you po. Samantala, kambyo naman ho tayo. Si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List ay meron pong statement patungkol po sa issue na ito. Magandang umaga, Congresswoman Taduran, ma'am. Good morning, Boss Erwin. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Ano po ang payo ho ninyo? Mukhang nagpayo ho yata kayo na yung mga kababayan natin na mag-ingat. Ano po? Yes po, alam mo, Boss Erwin, sinasabi nga natin na kailangan kasi pangalagaan, o to begin with, kailangan pangalagaan muna natin yung pangangatawan natin kasi kailangan mong palakasin ang inyong immune system para hindi ka basta-basta mahawa nitong coronavirus, nitong virus na naman ito. Kasi kung titingnan natin, hindi na tayo
bago sa ganitong uri ng virus. Kasi dati may SARS na talagang very alarming and nakakatakot at meron pang MERS-CoV, pero lahat ng ito ay nalampasan natin. Kaya nga kailangan palakasin lang natin yung immune system, tapos syempre yung ating immediate healthcare, kumain tayo ng yung lahat ng mga nutritious food and mag-rehydrate tayo. At the same time, andun yung pag-iingat na rin natin. Especially so na sinasabi nga natin na may mga kababayan din tayo, Boss Erwin, 'di ba? Na kailangan nating maglinis, yung clean environment. Nagkausap kami ni Congressman Eric kahapon at sinasabi niya yata, I think binabantayan ninyo ngayon kayong tatlo para kung may mga reports na mga OFW natin lalo ninyo sa China ay kung may mga ganito na at bibigyan ng ayuda ng grupo ninyo or pamahalaan, hingi kayo ng tulong sa pamahalaan na ito ay mapagamot o kung ano man ang dapat gawin doon sa OFW na kung sakasakali ay tamaan ito, Congresswoman? That is correct, Boss Erwin, kasi alam mo naman tayo ang AXIS party list sa pangunguna po ni Congressman Eric Goyap at saka ni Congresswoman Jocelyn Puwatulfo, andyan tayo para bigyang ayuda yung ating mga tinaguriang modern day heroes, yung ating mga OFW in particular, na kapag meron na pong mga sintomas na may lagnat, halimbawa po sila po ay nangihina, merong runny nose, kasi ito yung mga sintomas ng sakit na ito, ng virus na ito. So andito po yung AXIS para matulungan natin at the same time in coordination with the RITM para ito ay maobserbahan kaagad. At kailangan kasi ma-confine na sa isang ospital lang para sa agarang lunas. At ang usapan yata ninyo dyan, mamaya Kong, na kapag yung isang OFW, lalo yung mga nasa China ngayon, kapag nakaramdam ng sintomas ito, kaagad na mag-text o tumawag sa pinakamalapit na embahada natin sa labor attaché o anuman, o kamag-anak nila dito, kung malayo sila sa ganon, para matimbrihan yung kamag-anak dito, matimbrihan yung gobyerno natin at mapapuntahan yung OFW na yan kung saan man siya naroroon dyan sa China, Congresswoman? Tama ka, Boss Erwin, kasi in fact, meron akong kakilala na ang anak niya is math teacher sa China, may mga sintomas daw. Like, may lagnat doon sa China. So, sabi ko nga, sige, tatawagan ka agad namin para maipaalam natin to sa embahada natin sa China para mapapuntahan din to make sure na ito ay simpleng flu lamang. Tama. Or trangkaso at hindi naman talaga sila na-contaminate nitong virus na ito. Kasi kung magtutulong-tulong ulit tayo, Boss Erwin, na mai-report ka agad kung meron kang halimbawa kamag-anak o kaya kaibigan or kapitbahay na alam mong galing ng ibang bansa, hindi lang naman sa China, na may mga ganong klaseng sintomas, maging kayo na mismo mag-ingat na or i-report siguro ito na meron akong kakilala na baka contaminated na or meron na ring dala-dala itong virus na ito para at least hindi na kumalat pa. Alright. Congresswoman Nina Tadura ng AXIS, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga, mabuhay po. Magandang umaga. Alas 10:58, ay kung kayo yung mga OFW dyan, paalam nyo lang ho sa pinakamalapit na labor attaché natin o konsulado. O kung malayo po kayo, i-text po ninyong kaanak ho ninyo para mapuntahan ho kami rito, makontak yung AXIS or find a possible way. Lumapit ho kayo sa media para matimbrihan po ang ating Department of Foreign Affairs para mahugot kayo dyan sa mga employer ninyo kung kayo mga tiga-China. At na kayo po ay nakatutok ngayon ho sa amin sa programang ito, tumawag, gamitin po ang inyong cellphone, i-text ho ninyo na ako'y may simptomas, ako'y may parang trangkaso. Please help. Tay, nay, pakisabi dyan sa mga otoridad natin, nandito ako, malayo ako sa ospital, malayo, 1,000 kilometro ang embahada natin dito. Oh, no! Para magawa ng paraan at makuha yung ating kababayan. Yun lamang ho yun. Anyway, oras po natin alas 10:59 ng umaga sa ating pong pagbabalik.
tinabla po ng pamilya ni Jeneline Villabende ang alok na 50 million pesos sa pamilya ni Jeneline Villabende bilang blood money. Alam mo naman sa Middle East, pag ikaw ay nakapatay, bayaran mo yung pamilya para hindi ka mabitay. Nanganganib kasing mabitay yung mag-asawa. Kaya inaareglo po nila yung pamilya, binagpadala ho sila ng mensahero, 50 million pesos. Ang sabi po ng ama ni Jeneline, hindi. Buhay ng anak ko ang kinuha ninyo, kaya buhay ninyo rin ang kapalit. Which is tama, di ba? Anyway, yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Alright, bayan, tuloy-tuloy na po tayo. Oras po natin alas 11:03 ng umaga. Ito po nangyari a few days ago. Meron pong isang emisaryo na galing Kuwait na naghatid ng balita bago ilibing si Jeneline Villabende. Inalok po ang kanyang pamilya ng 59 million pesos. 59 million para iatras ng pamilya ni Jeneline ang demanda laban sa kanilang mag-asawa. Ay kasi nga po sa Kuwait at sa Middle East, kapag ikaw ay nakapatay, buhay mo ang kabayaran. Except pag bayaran mo yung pamilya at pumayag yung pamilya, then absuelto ka. Pati kulong, wala nang kulong. Pauwiin ka na sa bahay, okay, uwi ka na. Yun ang tinatawag na blood money. Hindi po pumayag ang tatay ni Jeneline. Ay, salamat naman, sir. Daghang salamat in taon. Ay, anyway, teka muna. Nasa linya na si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga, Secretary Bello, sir. Magandang umaga naman. Erwin po. Opo. Erwin, good morning. Sec, totoo ba na ayon po sa ilang report ay few days ago merong dumating na emisaryo galing Kuwait at pumunta doon sa pamilya ni Jeneline para alukin ang pamilya niya ng 59 million pesos. Iatras lang ang kaso laban doon sa mag-asawa na Kuwaiti, Secretary. In fairness, Erwin, hindi ko ma-confirm yan. Hindi ko ma-confirm yan, oo, kasi nababalita ko rin yan. Opo. Pero nung nag-usap kami ni Mr. Villabende, yung tatay ni Jeneline, wala naman siya nababanggit na may offer. Kasi nung ma-interview yata siya ng Sunstar doon po sa Mindanao, yun ang sinabi niya sa reporter na merong pumunta po sa kanila para alukin sila. May dala-dala ng papers na para iatras niya yung demanda at hindi na sila magrereklamo. At sabi ni Ginoong Villabende raw, tinanggihan po namin yung kanilang alok dahil buhay ang kinuha nila ng anak ko, so buhay na nila ipapalit dito, Secretary. Yun nga, Erwin, hindi ko ma-confirm yan. Confirm pa. Kasi nag-usap naman kami nung pumunta ako doon. Kailan ba kayo pumunta, Secretary? Pinuntahan ko, nung dumating si Jeneline. I think, sir, after na po, yung bago ilibing, few days ago, ay dumating po yung emisaryo. So medyo nauna po kayo, napaaga po ang inyong pagbisita. Baka nung wala na ako siguro. Ayun. Nasabihan ko nung nandun ako. Sinabihan ko si Mr. Villabende kako, ang kailangan natin ay katarungan para kay Jeneline. Ayan. Huwag kayong pumayag na tumanggap ng blood money. Matigas naman ang kanyang kalooban. Ay, salamat. Erwin, at sabi niya, hindi. In fact, sabi niya, kung sakaling bitahin yung pumatay sa anak ko, sabi niya, gusto ko pumunta doon sa Kuwait at tignan ko yung pagkabitay niya. Sabihin mo, sir, tutulungan namin, magpamasahe sila mag-asawa, pamamasahian namin papuntang Kuwait. Sige, darating, mamaya, in 30 minutes, darating si Mr. Villabende, si Abelardo, ang pangalan niya. Abelardo. Dito. Opo. Usap kami. Opo. At uulitin namin yung sinabi namin na huwag pumayag ng blood money. Alright. Okay. Sek, panghuli na lamang. So, nakataas pa rin po yung total ban ng mga OFW papuntang Kuwait kahit anong profesyon yan? Opo. Total deployment ban, ibig sabihin, hindi tayo magdi-deploy
ng mga household service workers, hindi rin tayo magdi-deploy ng skilled at saka professionals. Pero may exemption yan na Erwin. Yung may existing contract. Hindi, yung mga balik manggagawa, yung mga nagtatrabaho doon na skilled lang, skilled at saka professional na nagbakasyon lamang o magbabakasyon lamang at babalik sila sa kanilang employer. Kaya nga po, existing contract, yung may existing contract. Pero ang domestic helper, wala na talaga. Kung nagbakasyon sila, hindi na sila makakabalik sa amo nila. Wala naman po. Kaya paano ko sabihin ng domestic helper, secretary, yung amo ko, napakabait naman, parang ang turing sa akin parang anak. Paano ito secretary? Marami ako naririnig na ganon. Ganon nga, nag-iiyakan sila dito sa amin, pero kako, yun po ang epekto ng total deployment ban. Pero may exemption din dyan. Kasi nabalitaan namin na merong mga household service workers na nakatanggap na sila ng nakakuha na sila ng OEC bago nung deployment ban. Okay, alright. Yung mga nakatanggap na ng OEC bago nung pag-issue namin ng deployment ban, pwede po silang bumalik. Ayun. Secretary Silvestre Bello III ng Dole. Sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat din, Erwin. Magandang umaga po inyo. Anyway, bayan, yun ho yung lumabas kasi doon sa Sunstar na isa pong dyaryo dyan sa Mindanao na sinasabi nga the day before ilibing si Jenny last week ay dumating itong mensahero ng mag-asawa. Hindi ko alam kung mag-asawa o galing sa embahada natin. Na ang sinasabi, pirmahan nyo lang itong papel na ito na iniatras na ninyo ang kaso sa mag-asawa at narito ang 59 million pesos. Diyos ko po. Ay sabi po ng tatay ni Jenny allegedly, hindi, tabla. Kinuha nila, pinatay nila yung anak ko. Kaya dapat labang sila ibitay. Yan ang sinasabing an eye for an eye. Tsaka nga buhay yung kinuha mo, di ba? At saka ano na lang sasabihin nung namatay? Si Papa naman, si Mama. Pera lang palang kapalit ng buhay ko. But anyway, saludo po ako sa inyo, Mang Abelardo at Nanay Nelly Padernal, ang magulang ni Jenny Lynn. Dahil po sa hindi po ninyo tinanggap yung blood money na yan. Nasa linya si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. Magandang umaga, Congressman Yap. Good morning, Sir Erwin, at good morning po sa mga listeners at viewers natin ngayong umaga. Well, may mga lumabas na po kasi na report local media na mayroon daw emisaryo pumunta galing Kuwait, pumunta sa pamilya ni Jenilyn Villabende at inaalok ang pamilya ng 59 million pesos para lamang i-atras ang kaso doon sa dalawang mag-asawa na Kuwaiti na nanganganib na mabitay dahil ito yung kaparusahan pag nakapatay. Pero ang sabi raw ng tatay ni Jenilyn na si Mang Abelardo, tabla. Buhay ng anak ko ang kinuha nila, so dapat palitan ito ng buhay nila. Kong Eric, ano po reaction nyo rito? Sir Erwin, ako po ay nabilib dun sa father ng biktima, no? Apo. Sa totoo lang naman po, no, pag ang anak mo ay nangyari yun, anong halaga ang katumbas para matanggap mo? Tama. Kaya tama po ang kanilang desisyon. Pero ang sa akin po rin kasi, ang negative dito, pag tinanggap yan, mas lalakas ang loob ng mga demonyo dun sa Kuwait. Na, wawalangin natin to. Gusto kong pumatay ng tao ngayon. Gusto kong mambaboy ng tao. Babayaran lang natin to. Mali naman po yun. So, diba? Ibig nyo sabihin, sir, tama itong wag tanggapin para hindi na maulit. Para panindigan na siguro natin ng pamilya ni Jenilyn na hindi uubra ang blood money. Kailangan may managot. Sir Erwin, kung ito po ay na-aksidente, maintindihan ko po to. Pero kung ito po ay pinatay na parang isang hayop at dinaboy pa, masahol pa sa hayop ang ginawa, hindi ho tama ang blood money. Dapat po yan, kung ano ang ginawa nila, yun rin ho ang gawin sa kanila. Ang maswerte ho sila kung magli-lethal injection lang sila dahil mabilis ang kanilang pagkakamatay. Pero para sa akin nga ho dapat, kung paano nila pinatay ang biktima, ganun din sila patayin. Tama. Bitay po yata or pugot ulo po ito. Itong kaparusahan, kaya po nag-alok daw ng 59 million pesos, sir. At may dala-dala na, yung emisaryo, may dala-dala ng withdrawal form na i-withdraw yung kaso at bibigyan sila ng 59 million. Pero
taas no na tinanggihan daw ito mano ng tatay ni General ni si Mang Abelardo at sinabing hindi, buhay din nila ang gusto namin kapalit, Congressman Eric. Ayun nga, Sir Erwin, no? Ako, nalulungkot ako doon sa emisaryo na yun. Sana naman hindi siya Pilipino. Dahil ang akin lang po, kung ako ay uutusan, kahit magkano hong ibigay sa akin para sabihin sa pamilya, tatanggihan ko ho yun. Dahil bakit po? Alam ko naman kung paano nila pinatay, winalang niya yung kababayan natin. So tama talaga yung Sir Erwin, no? Pag yung ganyan ho ay may blood money, okay yan para sa akin sa aksidente. Yung hindi sinasadya, yung nagkaroon po ng homicide, yung wala talagang, ito ho ay murder, hindi lang, mas masahol pa ho sa murder to. Kaya magiging president to ng mga demonyo sa Kuwait na gusto kong pumatay ngayon, meron akong 59 million pesos. Ay mambaboy tayo, humanap tayo ng Pilipino dito. Magiging gano'n na lang po. Parang alam niyo po ba yung may restaurant niya, pag gusto mo magbabasag ka ng TV, babayaran mo lang. Baka ganyan na mangyari sa mga Pilipino sa Kuwait pag tinanggap natin ang blood money. Alam niyo sir, di ba, nagkaroon ng total ban dati noong 2018 dahil may pinatay din sila nung naalala niyo, nilagay sa freezer. Ang sa usapan, tapos ibinalik din yung binaba na yung ban. Sabi rin ng mga Kuwaiti, nababayaran naman yung mga Pilipino. Kaya gayon napakababa ang tingin, lalo na sa mga domestic helper natin, Kong Eric. Sir Win, yun ang nakakalungkot, no? Kasi sa totoo lang, nung unang may namatay na gano'n, ang akala natin, isolated case. Sige, pagbigyan natin para yung mga nangangailangan ng trabaho, makapagtrabaho sa Kuwait. Pero, ang naisip ko ho, napakagaling ng mga Pilipino, lalo na pag nasa ibang bansa sila, madisiplina, maabilidad, masipag, hindi tayo mamumblema maghanap ng ibang bansang pagtatrabahuan. Na yung itatrato tayo na maayos, katulad sa Dubai, mas maayos ang tao doon, mas liberated. Sa Kuwait, saksakan, doon ata lumabas ang mga demonyo. Alright. Maiba tayo ng topic, Kong, before we let you go. May mga lumabas po sa pahayagan ngayong umaga nang ikaw ay ma-interview ng ilang mga periodista at ang sabi mo yata, may 3 malalaking problema ngayon ang Benguet kung saan ikaw ay ginawang caretaker ng Kongreso. Isa yata dyan yung farm to market road nila. Sila yung sinasabing vegetable capital of the Philippines. And yet 2 kilometro lang ang kanilang farm to market road. Nariyan din yung basura pala nila. Kailangan pa nilang ibaba sa Tarlac para itapon doon dahil wala silang basurahan. At ang pangatlo yata, Kong, ay yung kanilang mga ospital, walang mga laman at kulang sa mga gamit, Congressman Yap. Sir Erwin, tama po kayo. Una-una, ang 2 kilometro sinasabi ko para sa kabuang Benguet na. Meron pong 13 municipalities ang Benguet. Paano may darating, may bababa ng mga munisipyo yun sa Baguio City o sa Metro Manila kung wala silang kalsada, Kong? Yun nga nakakalungkot, Sir Erwin, no? Pero ako po ngayon, nakikipag-coordinate na po ako sa Department of Agriculture para baka naman po makakuha tayo ng extra funding para sa farm to market road dahil alam natin ang mga gulay natin ay galing Benguet. Right. At ito pa po, Sir Erwin, yung panahon ni Pinoy, tinurn over ng DA ang cold storage sa local ng Benguet na Department of Agriculture. Correct. I-receive to. Sa ngayon po, hindi po nagagamit yung cold storage na yun at hindi po tumatakbo. Okay. Ang akin po, bakit hindi gumagana? Na naman, pati cold storage, pati yung mga refrigeration nun. Bakit hindi gumagana? Para kung nagtapon lang tayo ng pera, hindi man lang natin natulungan yung mga kababayan natin sa Benguet. Ito ngayon ang isa kong tinitingnan kung paano ko makakahingi ng tulong sa DA dahil kampante po ako sa panahon ng ating Presidente Duterte na hindi siya papayag na binababoy ang Department of Agriculture. Mukhang marami-rami ho kayong gagawin trabaho, Kong. Eric, dito sa Benguet na kayo ho ay naatasan na maging caretaker pansamantala, sir? Yes, Sir Erwin, tama po kayo. Marahil po, sinasabi na iba, ako ay hindi taga Benguet, pero ang akin po, ito lang naman po ang sa akin. Ako po ay walang binabantayan distrito. Ngayon, kung ito pong Benguet ay matututukan natin, di ba po, siguro po, mas matututukan natin kaysa sa ibang may hawak na distrito. Ngayon pong linggong to, paakit po ako ng Benguet ngayong hapon. Etong linggo po, uubusin ko to dun sa Benguet para makita ang mga problema nila. Alright. Sir Erwin, dahil malaki po talagang problema ng mga taga Benguet. Gusto ko matulungan yung mga lalo-lalo na yung mga farmers nila. Alright. Maraming salamat po, Congressman Eric Yap. Magandang umaga, mabuhay po. Salamat po, Sir Erwin, at good morning po.
Samantala, bayan, cambio naman tayo. Balik tayo dito kay Attorney Hans Leo Kakdak, ang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang umaga, Attorney Leo Kakdak, sir. Magandang umaga, Sir Erwin, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Alright. Sir, nagsilabasan na kasi sa mga pahayagan, local media sa Mindanao na yung sinasabing meron daw emisaryo na ipinadala ang mag-asawang suspect sa pagpatay kay Jeneline Villabende at inaalok si Mr. Abelardo Villabende ng 59 million pesos para iatras lamang ang kaso laban doon sa dalawang suspect, sa mag-asawang suspect, Attorney Leo? Ay, hindi ko po alam yan, sir. Wala kaming batid dyan sa kaganapan na yan. But ang alam ko po, kasi nanggaling din po ako sa Norala, doon sa dibing ni Jeneline. Opo. Ay, alam ko po, malinaw na malinaw sa pamilyang Villabende na no to blood money sila. In fact, sir, nung araw ng libing, nakasuot sila ng t-shirt, nakalagay Justice for for Jeneline, no to blood money. At yung sambayanan doon, sir, yung mga taga Norala, yung mga taga Coronadal, Region 12, yung pari sa misa, si Father Chito Suganub, yung pong Marawi priest, kung naalala niyo yun, nakidnap sa Marawi. Siya pala ay taga Norala at siya rin ay no to blood money. Yung mayor ng Norala, si Mayor Pedok, no to blood money. Lahat ho ng tao doon ay no to blood money at di rin ako magugulat kung ang sambayanan natin, Sir Erwin, ay no to blood money. Alright. Sir, pero ang tingin ko naman dito ay kawawa naman, sir, na kaya nga pinayagan nila umalis yung kanilang anak para makatulong sa kanila. Ano na ho ba ang naitulong na ating pamahalaan para kahit papano maiahon sila sa kahirapan? Kaya nga ho umalis si Jeneline para maiahon ang kanyang pamilya. Ano na po ba ang naitulong natin? Noong January 10 po ay tumungo si Secretary Bello doon at dumalo sa burol. Apo. At nung time ni Sec Bello yung pag-attend ng burol ay naihandog na rin ho ni Sec Bello bukod sa pakikisa at pakikiramay ay yung assistance natin mula sa OWA, yung death and burial benefits, livelihood benefits, scholarship para doon sa bunsong kapatid kasi yun daw ang isa sa dahilan kung bakit umalis si Jeneline, yung grade 6 na kapatid na babae. And then nandun din yung private insurance company. Witness din ni Secretary Bello yung pagbibigay ng life insurance benefit ayon sa batas sa pamilya ni Jeneline. At alam ko, ang DFA ay nagbigay din. At ngayong linggo, in fact ngayong araw ay darating dito sa tanggapan ni Sec Bello yung pamilya at meron ding mga sa private sector mga pagbibigay ng abuloy o financial assistance sa kanila. Sir, ito yung panghuling katanungan ko na lang, sir. Alam niyo ba na sinanla pala ng pamilya Villabende yung 1/4 ng kanilang lupa para lamang may pamasahe ito si Jeneline at tanong ko dito, natubos na kaya nila yung actually, babanggitin ko sana yon, Sir Erwin, na waglit lang sa isip ko. Pero doon nung bumalik ako doon, na ibalita sa akin ng pamilya na bahagi nung insurance proceeds na kinikwento ko ay ibigay na para sa pantubos. Yun. Sa lupa. Ay, nako. Kaya yung lupa ay nandoon muli sa kamay ng pamilya Villabende, sa kay Tatay Abelardo Villabende. Alright. Nako, maraming salamat po, Attorney Leo Kakdak, sir. Magandang umaga, mabuhay po. Salamat din, Sir Erwin, sa mga tagapakinig, tagapanood. Oras po natin alas 11:20 ng umaga sa ating pagbabalik. Ay nakabalik na po ang karamihan sa mga kababayan natin sa Batangas sa kanilang mga tahanan dahil ibinaba na po ng FIVOX sa Alert Level 3 ang status ng Taal. Kaya marami tayong kababayan na tuwan-tuwa at nakauwi na po sa kanilang mga tahanan. Yan po ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Alas 11:25 ng umaga. Nasa linya po si Undersecretary Renato Solidom ng FIVOX. Magandang umaga, Yusek Solidom, sir. Magandang umaga. Alright. Sir, si Erwin Tulfo po ito at ko-confirm ko lang dahil nagsilabasa na po sa mga dyaryo, radyo over the weekend ay binaba na raw po ninyo sa Alert Level 3 ang status ng Taal Volcano, which means yung karamihan sa mga kababayan natin sa evac centers ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan, Yusek. At tama po, binaba po natin kahapon ng umaga yung alert level from 4 to 3
Pag 3 kasi sinasabi natin, yung mga parametro ang ating ginagamit para Opo. sa pagbabantay ng bulkan ay may overall decrease, no? Kaya kailangan ipakita ng yung overall decrease ng pagbabantay natin sa parametro Opo. ay nangangahulugang dapat ibaba na rin yung alert level to 3 at ito ay nangangahulugang yung tendency o posibilidad na magkaroon ng mapanganib na explosive eruption ay mababa na rin, pero hindi po ibig sabihin ay wala ng aktibidad sa Taal at yung pangamba na magkaroon ng mga pagsabog ay nawala. So meron pa rin po, pero yung napakalakas na pagsabog na ating binabantayan, hindi na po masyadong mataas ang posibilidad. Kaya nagbaba din tayo ng danger zone from 14 to 7 at ito naman po ay sa kadahilan ng pwede pang magkaroon ng mga pagsabog. Dahil sa mga usok na lumalabas, pwede po itong mabara. O di kuya ang tubig sa ilalim ng bulkan at yung magma na nasa itaas na ay magkaroon ng interaksyon at baka sumabog. Kaya yung mga malalapit na lugar, tulad mismo ng Volcano Island at yung mga barangay na nasa loob ng 7 kilometers mula sa crater ng Taal ay dapat wag munang may tao doon. Pero all the rest, ang sabi natin ay pwede namang option nila bumalik. Depende po yan sa local government kasi hindi naman yan mabilisang pauwiin mo kung sira-sira ang mga lugar. Kailangan ayusin ng local government. Sir, pangalawang katanungan, ano po nangyari doon sa mga magma? Di ba over past few days, ang sabi medyo yung mga magma umakyat at yung mga tubig napunta doon sa ilalim. Whatever happened to them, sir, or to this? Yung magma na umabot na mismo sa island, na nababanggit ko sa iyo na nanggaling sa 15 to 20 kilometers deep. At yung pag-angat niya ay naging sanhi ng pagbukol at pagbaba ng tubig. Right. Nandun na po sa ilalim ng Volcano Island yun, mga 5 kilometro. Pero tumigil siya at hindi siya mabilis umuusad pa ibabaw. So kung umuusad kasi yun pa ibabaw, may delikadong pagsabog. Pero dahil kumukonti ang bilang ng mga volcanic earthquakes na binabantayan natin na indikasyon na gumagalaw yung magma, parang nandoon lang siya sa ilalim at yun po ang binabantayan namin kung uusad pa yan pataas o hindi na. So ngayon parang nakatigil lang siya doon. So naka-store lang itong magma na ito, sir? Yes, naka-store siya. So sa ilalim ng Taal, merong 2 level ng magma. Yung mababaw, mga 5 kilometers, at yung mas malalim, doon pa sa baba yun. At yun po ang nagsusupply sa mababaw na parte na magma sa Taal Volcano, sa ilalim nito. At yun po yung sanhi ng mga pagsabog ng Taal. Pero tuloy-tuloy po ang inyong pagmomonitor sa Taal, sir? Hanggang kailan ninyo ito babantayan? At araw-araw naman po ito binabantayan. Kung sakali pong patuloy ang pagbaba ng mga parametrong ating tinitingnan, bababa natin sa alert level 2. Kapag nag-alert level 2 tayo, kukontian na natin yung danger zone at ito na yung Volcano Island. So yung mga nasa loob ng 7, na kunti lang po, ilang barangay lang yun ng Laurel at Agoncillo, ay baka payagan na ng lokal na pamahalaan bumalik. Sa kanila po yung decision na Yusek Renato Solidom ng FIVOC. Sir, maraming salamat sa update. Magandang umaga, mabuhay po. Maraming salamat, Erwin. Bayan, with that, kami pansamantala magpapaalam ng bukas. Bukas muna. Kita-kita tayo bukas. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan.